Niyanig ng magnitude 6.4 na lindol ang Davao Oriental kaninang alas 11:02 ng umaga. Naitala ang sentro ng lindol sa karagatan 47 kilometro timog silangan ng Manay, Davao Oriental. Ayon sa PHIVOLCS, tectonic ang pinagmula ng lindol na may lalim na 42 kilometro. Naramdaman ng intensity 5 na pagyanig sa Manay, Davao Oriental, Hinatuan, Surigao del Sur at Talacogon, Agusan del Sur. Intensity 4 naman sa Bislig City at Caguait, Surigao del Sur, Tarragona at Katiil, Davao Oriental. Intensity 3 sa City of Tandag, Surigao del Sur, Boston at Pampanga, Davao Oriental at Claver, Surigao del Norte. Intensity 2 naman sa City of Davao, General Santos City, Butuan City, gayon din sa City of Baybay at Palo sa Leyte. Hinundayan, San Juan at San Francisco sa Southern Leyte. Inaasahan naman ang aftershocks. Tila naulit naman ang baungot ng mga taga Davao Region sa pagtama ng magnitude 6.4 na lindol sa kanilang lugar kanina. At live mula sa Davao del Norte, may umarangkadang balita si Noreen Igonia. Noreen, kamusta na ang sitwasyon dyan at may pinsala ba na naitala dahil dun sa lindol? Yes, Jack, patuloy pa rin ang isinasagawang inspeksyon at assessment ng mga lokal na pamahalaan dito sa Davao Region, lalo na sa mga lugar na matinding naapektuhan ng lindol. Ang ibang LGUs naman, matapos ang inspeksyon, ay kinumpirma nga walang napinsala sa ilang mga gusali sa pribado man upang publiko sa kanilang lugar, kaya balik normal kaagad ang operasyon gaya na lang sa Davao City. Ngunit sa epicenter sa bayan ng Manay ay patuloy pa rin ang inspeksyon dahil karamihan sa mga barangay dito ay nasa bukiring bahagi pa, kaya pahirapan din ang pagpunta ng mga nag-i-inspeksyon. Yung ibang LGU naman, Jack, ay inactivate yung Rapid Damage Assessment Needs Analysis Team na binubuo ng Municipal Engineering Office at ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office. Bakas pa ang takot sa mukha ng magkakamag-anak na ito sa barangay San Ignacio, Manay, Davao Oriental nang lumindol kaninang alas 11:02 ng umaga. Magtatatlong buwan pa lang kasi nang tumama ang magnitude 7.4 na lindol sa Davao Region noong October 10, 2025. Sa isa pang CCTV sa loob ng isang tindahan, kitang nagtakbuhan ang mga customers maging ang mga nagbabantay ng tindahan nang naramdaman na nila ang lindol. Agad ding nagkansela ng klase ang ilang paaralan sa Davao Region dahil nagpanik na ang ibang mga estudyante maging ang kanilang mga magulang. Gaya na lang ng mga estudyanteng ito sa barangay San Ignacio, Manay na agad sinundo ng kanilang mga magulang matapos ang lindol. Habang sa Davao City, naputol saglit ang press conference ng AFP-PNP Press Corps matapos maramdaman ng mga miyembro ng media ang pagyanig. Agad namang lumabas mula sa iba't ibang gusali ang ilang mga nagtatrabaho dito, maging ang mga mag-aaral sa iba't ibang paaralan ng syudad. Sa ngayon ay patuloy pang inaalam ng Office of Civil Defense ang mga naging pinsala ng lindol. Nauwi ang mga bata, ang mga estudyante, pinauwi na kagad at mayroon ding mga ilang mga bata na that the municipal government assisted kasi nga nagpanic at nag-faint o nagasgas, nagalusan o ano dahil nga nagpanic. We cannot prevent them from experiencing the panic because bago lang din, katatapos lang noong October 10, yung 7.4 na grabe ang impact sa bayan ng Manay. Nagsagawa na rin ng inspeksyon at assessment ang mga taga Bureau of Fire Protection sa Davao City, lalo na sa mga gusali sa syudad. Jack, gaya nga nang nabanggit ko kanina, agad din nagbalik normal ang operasyon sa mga tanggapan ng lokal na pamahalaan matapos matiyak na ligtas at hindi ito napinsala ng pagyanig, gaya na lang dito sa Panabo City sa Davao del Norte na balik normal ang kanilang operasyon kanina bagamat kinansela nila yung klase ng mga estudyante dito sa kanilang lugar. Mula dito sa Davao del Norte, Noreen Igonia ng PRTV News, nagsaserbisyo para sa Pilipino. Noreen, isang tanong lang, no? Yung pinangyarihan ba ng lindol ngayon, gaano yan kalayo dun sa nangyaring mas malakas na lindol noong nakarang taon? Jack, yung pinangyarihan ng lindol ngayon, yun din yung pinangyarihan ng lindol noong October 10, yung Manay, Davao Oriental, siya din, yun din yung epicenter
noon, Jack. Kaya medyo na ano na yung mga tao doon, na may stigma na sila sa nangyari nga na lindol nung nakaraang taon. Okay. Kasi nga, yun nga pinag-usapan namin kanina dito, kung bahagi ba to ng aftershocks or ito ay panibagong lindol din talaga. Again, maraming salamat, Noreen Igonya.